Yo, what's up mga kalokong pagpalang araw po sa inyong lahat. So wala po muna tayong fishing adventure today. At tayo po ay nandito lang sa bahay. Kasama po natin si Mrs. Yan po, nakahiga po siya. So sa ano po kasi natin mga kalok is nawala po kasi yung GoPro natin. Dahil sa kabisihan po natin. Katangahan daw sabi ni Mrs. mga kaloko. So mamaya magluluto po tayo mga kaloko ng ating ulam para pag uwi mamaya ni Mrs. may makakain po siya. At si Mrs. po kasi may pasok pa po ito mamayang hapon, alas 4, at ang labas po niya is 12. So yun nga po pala mga kaloko is nalalapit na rin po yung pag-uwi ni Mrs. sa Pilipinas. Po, nakahanda na po yung mga gamit niya. Yan. Magpo-for-good na po siya mga kaloko kasi marami na po siyang ipon. Tawa si Mrs. Dahil po yung mga kaloko kasi sa mga anak namin at hindi na po kasi magka-college na po yung bunso namin at mawala ng tatao sa bahay. Kaya naisipan po namin na umuwi na lang siya at ako na lang po yung dito, yung matitira. At malapit na rin naman tayo mga kaloko matatapos. 1 year 7 months mo, no? Oh, kasi next year by August next year at mauwi na rin po tayo, matatapos na rin po yung kontrata natin. So titingnan po natin mga kaloko. Hindi pa naman tayo talaga sure na baka sakali or baka maano pa tayo, ha? Basta titingnan na lang po natin mga kaloko kung ano man po yung magiging ano natin sa huli pag na ano na po yung ating kontrata pag natapos na. Depende sa sitwasyon mga kaloko. So ayun po mga kaloko, at hatid po natin mamaya si Mrs. mamayang alas 4 sa kanyang pagpasok. Yes sir, tapos magluluto po tayo ng ulam mamaya. Mamalinggi po tayo. Samahan niyo po ako mga kaloko mamaya. Hatid muna natin si Mrs. mga kaloko sa kanyang trabaho. Tapos mamalinggi po tayo ng ating nulutuing ulam para mamaya. Go po mga kaloko, samahan niyo po kami. Ngayon po kasi yung pasok niya is 4 hanggang 12 po ng gabi. Kaya hatid po muna natin siya. Pero bago po natin siya ihatid, mamalingki po muna tayo. Tara. Water? You don't have water? Meron naman din, di ba? Let's go.
Wala pa yatang karne mga kaluko. Tingnan po natin kung may karne pong pinupunta. Isda lang. So, magluluto kasi tayo mga kaluko ng ano, ng tawag ito, munggo. 所以你挑你喜欢的。爱狗龟啊吗？狗龟娃娃怕冰诶。哎， Isda lang. 氧气车的又可以。来，可以，一位，等一下。喜欢银仓吗？银仓有130，也有170，大小都有进来。好，多少？全切啊。 40哈。来，狗龟送上去。黑龙，一满龙，黑马水泡冰的。OK。 Wala po mga kaluko. So wala po mga kalukong karne. Sa PX Mart na lang po tayo bibili. Ito na po nabili ni Mrs. Mga gulay lang na ilalagay kayo natin dun. Nagsalit ako dito. Nagsalit ako hindi pala naka-plate. Ito po yung company ni Mrs. So ayun mga kaluko, babalik po tayo ng PX Mart. Tapos bibili po tayo ng baboy mga kaluko. Kasi yun yung pansahog natin. Yun po mga kalukot, okay na po ito. 147. Spike po tayo mga kalukot para makapagluto na po tayo. Yun po mga kalukot, naggagayat na po tayo. Nakapagayat na po tayo ng kamatis, sibuyas. Tsaka ito pong ating ampalaya. Yan po. Tapos bawang. Tapos nandito na po yung ating pansahog na baboy. Lalagyan natin mga kaluko yung munggo ng ampalaya. Masarap to mga kaluko. Yummy. Ganito po mga kaluko yung ginagawa natin kapag wala po tayong fishing, lalo na pag may pasok si Mrs. at tayo po yung nagluluto dito. At siyempre hindi lang po yung pagluluto mga kaluko, maglalaba din po tayo. Yes sir. Yung mga trabaho ng mga tigasin mga kaluko gagawin po natin. Siyempre matigas tayo, kaya yan yung mga trabaho natin ng mga tigasin. Trabaho ng mga tigasin yung mga naglalaba, nagluluto. Kulang na lang magplancha. Tigasin, di kaluko, tigasin. Ay. Pero mga kaluko, wala naman po tayong ginagawa. Siyempre yung labahan natin mga kaluko, kung nakikita nyo, nasa may gilid o, yan o. Yun, tambak. Lalabahan natin yan mamaya mga kaluko. Pagpasensyahan nyo na po yung mga kaluko, yung video natin. Wala pa po tayong kamera.
nga po, tulad nga po ng sabi ko mga kaloko, si Mrs. po is uuwi na po siya. At hindi niya na po tatapusin pa yung kontrata niya. Sa kadahilanan, wala na pong tatao sa bahay pag tawag ito. Pag mag-college na po yung bunso namin, wala na pong tao sa bahay. Tsaka mas mainam na rin po yung mga kaloko para po masikaso niya po yung mga ano, ay mahirap din na malayo kami parehas sa mga bata. At least mayroong isa sa amin na nandun na gumagabay po sa kanila. Ilang taon na rin po dito si Mrs. 5 years na rin po siya dito. Una niya po 3 years po siya dun sa Taipei. Yung trabaho niya po noon is bahay pa po, bahay. Tapos nag-pandemic, hindi makapasok yung mga Pilipino dito o Indonesian o Vietnamese. Hindi sila kumukuha sa ibang bansa kasi dahil nga dun sa may pandemic na COVID-19, kaya hindi sila nagpapasok. So yung ginawa nila, lahat ng Taiwan dito, pinayagan nila na yung mga dati, yung mga nag-ano sa bahay, nagtatrabaho sa bahay o katulong, is pinayagan nila na mag-apply sa may factory. Kaya yun si Mrs. yung ginawa niya, nag-apply po siya sa factory at ayun po, natanggap po siya, kaya nandito po siya ngayon sa may Canon company. So ngayon, hindi niya rin tatapusin yung yung kontrata niya doon nga sa dahilan niya noon na wala pong sa bahay. At isa pa, gusto rin namin na may gumabay sa mga bata. Hindi yung parehas kami malayo. So okay naman na kami mga kalok. Na okay na rin po yung bahay natin. Kompleto na rin siya. May mga kunting lang ang gagawin kung ano mang gusto yung gagawin. Yung CR namin yun yung plano namin na medyo palakihan siya ng konti. Yun lang naman problema namin mga kalok. At the rest wala na po kaming yun lang, pag-aaral ng mga bata. Yun na lang po yung namin, yung tinututukan ngayon, yung pag-aaral. So sa kanila naman dalawa, okay naman yung mga grades nila. At siyempre yung gusto ko kasi yung bunso ko is mag scholar din ba. Kaya yun yung inaano namin. Siyempre pag scholar kasi sila, wala na kaming ibang gastusin kundi yung allowance na lang or may mga kailangan sa school. Kaya nagpasya kami dalawa na hindi natapusin yung kontrata niya. At siyempre yung bahay na rin para maalagaan din ng maayos yung bahay. So yan po mga kaloko, gagayatin natin po itong ating baboy at makapag-start na po tayo. So yung sa atin naman mga kaloko is malapit naman na tayong mag-indo. Pero hindi po muna tayo magsasalita ng tapos. At syempre may layo-layo pa. Malayo-layo pa naman yung natin. 1 taon pa mahigit. Malalaman na lang po natin. Makapag-decide na lang po na tayo niyan pag yung indo na tayo. Pag malapit na tayo mag-contract. So ngayon, ang natin is enjoy na po muna natin ang mga araw. Si Mrs. po is na March po siya, 26. March 26 po sa uuwi. So ayun, at back to naman po tayo.
long distance relationship. Pero okay na mga kaloko. Dati naman ay gano'n naman po kami. Nung ilang taon ba ako nung bago siya pumunta rito? Halos ano rin pala, 6 years bago siya nakapunta po rito. 6 years po ako dito bago siya nakapunta. So ako mga kaloko, sa 10 years ko, 10 years na ako dito eh. Mag-11 years na. Sa 10 years ko, isang beses pa lang po ako nakauwi ng nakapagbakasyon ng Pilipinas. Nung ginagawa po yung bahay ko, nagbakasyon po ako isang beses. Pero by siguro December, this coming December, makapag-bakasyon po tayo. At yung gusto ko naman pong mauwian mga kaloko yung sa Iloilo, sa probinsya po namin, kung saan po tayo lumaki. Nakakamiss po doon mga kaloko. Ang tagal ko na pong hindi nakauwi po doon. Siguro na halos nasa 20 years na. Oh, nasa 20 years na mga kaloko. Kasi dito, magmula nung pumunta ako dito, 10 years na ako dito eh. Magmula nung napunta tayo dito sa Taiwan, 10 years, hindi na ako nakauwi doon sa Pilipinas. Nung nagtatrabaho na ako sa Maynila, hindi na po ako nakauwi doon ng Pilipinas. Ay, wala pa pala 20 years. Siguro nasa 15 to 16 ganun. Kasi pinanganak yung panganay ko 2006 eh. 2006 nandun pa ako nun sa Iloilo nun. Tapos 2007 yata lumipat kami ng Maynila. Nagtrabaho ulit ako ng Maynila bilang isang security guard dyan. Oh, so hindi pa pala security guard, mas marami pa pala akong nadaanan ng trabaho bago na ako nag security guard. Tapos hanggang sa 2014, hanggang sa 2014 na yun is hindi na ako nakapag 2007 pumunta kami ng Manila. 2014 hanggang 2014 po. 2014 po ako nag-apply papunta po rito ng Taiwan. So hindi na po ako mula nung 2007. Tapos 2014 hindi na po ako nakauwi nun sa Iloilo. Hanggang ngayon 2025 na. Hindi na ako nakauwi nun. So yan po yung goal ko pag nakapag-bakasyon po tayo ulit ng Pilipinas. Ayun yung umuwi po dun sa Iloilo at ma-enjoy po yung lugar na yan. Yung mga seafoods po mga kaloko, gustong gusto po yung mga seafoods dun. Tapos yung plano ko din po mga kaloko, pag nakauwi po tayo, pag na-in contract na po tayo, dun po ako mag-vlog sa Iloilo at makapagpatayo ng maliit na bahay dun. Kasi may bahay po kami doon dati mga kaloko. Na rin po yata yun, nasira na rin po yata ng mga bagyo, undoy. Ano lang po siya, maliit lang po siya, barong-barong lang. Tapos yung atip niya, yung bubong niya, kugon. Yun, malamig po yun. Tapos yung mga gilid ng ano niya, yung mga dingding, lahat basta gawa sa kawayan. Noong nag-uumpisa pa lang kami ng asawa ko. Kasi sabi ng tatay ko noon, nung nag-asawa ko, sabi niya, hindi mo malalaman yung problema mo sa loob ng bahay kapag ikaw ay nasa poder po nila. Ako, siyempre, kung nasa bahay ka lang kasi ng tatay at nanay mo, lalo lang kasama mo yung asawa mo, nag-uumpisa ka pa lang. So, ang ibig sabihin ng tatay ko is gusto niyang malaman ko kung ano yung wala sa loob ng bahay o anong kailangan namin mag-asawa. Yun po yung parang gusto niyang matuto ako sa buhay na bilang padre di pamilya. Ganun, parang gano'n. Kaya mga kaloko yung kaya idol ko yung tatay ko na yan sa buhay pamilyado. Idol ko yung tatay ko. Kaya po masabi dun.
Kaya ayun, nataguyod po namin mag-asawa yung buhay namin na kasama yung mga anak namin. So pagdating po ng Maynila noon, nung nagugwardya na ako, hindi namin namalayan ang lalaki na ng mga anak namin, elementary na. So hindi mo maisip yung magugulat ka na lang sa na ganito na pala sila kalaki, nataguyod nyo sila ng maayos, di ba? Nakakagulat. So hindi ko po marami kami pinagdaanan sa Pilipinas, sa Iloilo dati. Pero hindi po kami nawawalan talaga ng doon mga kaloko. Pagkain. Bigas. Sa bigas kasi mayroon doon rice mill sa tapos tsuhin ko yung nagbabantay ng yung ginagawa po natin doon kasi mga kaloko. Nag-overnight po kami. Tapos nagigiling yung tsuhin ko ng palay dati noon. Tapos kami yung taga silid ng bigas doon sa sako. Yung pagkatapos po noon namin isilid yung mga bigas, pagkatapos ng trabaho namin, mayroon na po kaming tigka kalahating kaba na bigas yung binibigay ng uncle ko. So doon po mga kaloko is yung problema nyo na lang, ulam. So yung ulam naman po mga kaloko, yung ginagawa namin doon dati mag-asawa, pumupunta po kami ng mag-asawa sa sa may palayan, yung ng drainage ng palayan mga kaloko. Marami po doon na tumutubong kangkong o di kaya yung mga kuhol na matutulis yung buntot, yung kulay itim. Yun lang po mga kaloko. Tapos isda. Tapos punta ka lang sa sa dagat, manguha ka ng mga shell. Lalo na nung buntis yung asawa ko, mga shell yung request niya sa akin kasi sabi ng mga matatanda, yung shell daw is pampagatas daw po yun sa mga lalo sa mga nagbubuntis o may mga anak. Kaya yun, wala pong problema dun sa amin mga kaloko sa probinsya. Hindi ka magugutom dun. Yung problema lang po dun sa probinsya, pera. Pero pag masipag ka lang dun sa probinsya, hindi ka magugutom. Pera lang talaga. Kaya yung maraming nag-abroad, maraming umaalis sa probinsya kasi dahil sa pera. Pero kung tutuusin, pag masipag ka lang sa probinsya, hindi ka magugutom. Yan nga lang yung pera. Siyempre pag nag-aaral yung mga anak mo, so wala kang pandostos dun sa pag-aaral nila, allowance nila, di ba? Sa pagkain walang problema. Kaya nakapag-decide din kami na mag-abroad ako dahil nga dun sa siyempre bilang gwardiya. Tapos nung kupahan pa kami doon sa Maynila dun dati, bilang gwardiya is magkano lang naman yung sinasahod ko monthly, 6,000 sa 15 days, so 12,000 sa a month. So nagre-renta pa kami ng bahay ng 3,500 yata yun yung bahay namin, o 2,500. Tapos allowance pa ng mga bata, pagkain pa namin. So kulang siya mga kaloko kung tutuusin. Napakakulang ko talaga. So nag-decide ako na mag-apply. Yung ginagawa ko noon habang nag-apply ako ng trabaho, nag-request ako sa bisor ko na ilipat ako sa panggabi. So ayan, nailipat ako sa panggabi, duty ng panggabi. Tapos kinabukasan ng umaga, mag-a-apply ako ng trabaho. Mag-a-apply ako dito, papunta dito sa Taiwan. Yun na po yung rotation ko. Mga kaloko, araw-araw hanggang sa naaprubahan nga po yung papel natin. Nakapunta po tayo dito. At yun, nung nandito na tayo, siguro mga isang taon din na nandun si Mrs. at saka yung mga bata sa Maynila, sa Fairview. Kasi nag-aaral pa po sila nun eh. So ang ginawa ni Mrs. ko, pinatapos lang yung mga bata sa school nila. Ano yata? Grade 3 at grade 2 yata yung yung mga anak ko nun. Grade 3 at saka grade 2. Tapos nung kapag tapos na sila ng grade 3 at grade 2, yun, sinabi ko sa asawa ko na bumalik ng Nueva Ecija. Yun, sa Nueva Ecija
doon na sila nag-transfer doon ulit sa ano. Hanggang ngayon mga kaloko. Tapos sila ng elementary, yung ano ko, senior high, yung bunso ko senior high, tapos yung panganay ko is first year college na po siya. So ganoon lang po yung buhay mga kaloko, laban lang sa buhay kahit mahirap. Kailangan mo lang talaga lumaban. At siyempre hindi mo mamamalayan yan. Yan pala lahat pala ng mga sa huli, hindi nyo mamalayan na sa huli pala is na magugulat ka na nalagpasan nyo yung mga pagsubok nyo. So yun po mga kaloko, magluto na po tayo. Masyado na po tayong madrama sa buhay. Yun, start na tayo mga kaloko magluto. Mag-isa na po tayo. Pagpasensyahan nyo na po yung ating video mga kaloko. Patay na natin yan. Mekos na yan. Pagkatapos natin dito mamaya mga kaloko, maglalaban na naman ito tayo. Tutuin muna natin itong ating ulam. Buhay mag-asawa mga kaloko, kahit gaano man ang hirap ng buhay, basta't nagtutulungan po kayo, walang imposible. Kahit gaano pa yan kahirap yung mga pagsubok na dinadaanan nyo, basta nagtutulungan kayo talaga mga kaloko, lahat ng mga problema na yan is may nasusolusyon na. Basta't magtulungan. Sarap mga kaloko. Igigisa lang po muna natin ito. Palambutin lang po muna natin. Saka natin ilagay yung ating munggo. Lagyan natin yan ng kunting tubig. Kunti lang. Kasi ayaw ni Mrs. ng masabaw. Gusto niya is malapit lang. Yes sir. Takpan muna natin. Lagyan natin ng tubig mga kaloko para lumambot na po. Kunti lang. Yan, palambutin po muna natin siya. Yan, mga kaloko, okay na po yung ano natin. Lagay na po natin tong ating munggo. Laga ko na rin po siya, napalambot ko na. Lagyan natin ng konting tubig para masimot po natin yung
Lagyan po natin ng asin. Yan, isipla na lang po natin mamaya. Yun. So ito mga kaluko, lutuin na po muna natin to mga kaluko yung ating munggo. Ayan na po siya. Ayan. Pakuluin mo po muna natin ng saglit din at lagay na po natin tong ating ampalaya. Pagkatapos po natin dito mga kaluko, mag-ano naman po tayo, maglaba. Lagay na rin po natin itong mga kaluko yung ating ampalaya at saka yung siling haba. Lutuin na po natin. Itong ating siling haba. Naku. Tanggalin lang natin ito para okay. Okay pa sa alright. Yun po mga kaluko, masarap. Yan po mga kaluko yung gusto ni Mrs. na luto. Malapot, hindi siya masabaw. Yan, lutuin lang po muna natin yan mga kaluko, yung ating mga gulay. At pagkatapos nyan, siyempre, labandero na naman po tayo. Yes sir, ganun po talagang buhay. Yuhuu!